the Vice President to carry out the threat she mentioned, as well as we proceeded to identify the individuals present in that press conference on November 23, 2024. Sir. Counsel for the panel of prosecutors, kindly call your next witness. Your Honors, I respectfully request that the counsel for the panel of House Prosecutors, Attorney Virgil Ligutan, be recognized for the presentation of our second witness. Ayun, si Virgil Ligutan. Si Ligutan na liligutan. O, ano mga pagsasasabi niya rito? Sige, pasok. Attorney Ligutan, counsel for the prosecutors is recognized to present the prosecution's second witness. You may proceed, sir. Mayong Ang kapal ng makeup. Ina naman tong bakla ka ba? Putang ina ka, ganyan ka ba kapangit? Kailangan po mag-makeup. Putang, ang lalaki hindi na dapat nagme-makeup yan. Oh, alam mo ba sa SMNI? Alam mo ba sa SMNI? Nagpapa-makeup naman kami doon dahil ano yun eh. Siyempre show yun. Hindi naman show yan, puta. Masyado mo naman pinaghandaan, puta ragis. Naka-blush on ka pa. Ang lupit mo naman, sir. No, ako powder lang ako doon. Alam mo, nagpa-powder ako para mawala yung kintab ng ano ko, ng ilong ko, yan. Kasi syempre may mga skincare tayo, glass skin tayo eh. Itong ano, walang pores yan, no? Tinan mo, oh, wala. Oo, madudulas ang ano diyan, madudulas ang langaw diyan sa mukha ko. Kaya ginagawa ko dahil ano yan, dahil porselana yan, inaano ko yan, pinupulbuhan ko para mawala yung oiliness. Ganun lang, pulbo lang. Oh, pucha, ito. Pag lalaki ka, hindi mo na kailangan magpaganda. Lalaki ka nga eh. Dapat magpapogi ka. Tangina nagpapaganda, isipin mo yan. Wala namang ginawang makeup para sa lalaki. Tinan mo kung sino yung mga, mga model ng makeup, ng MAC, L'Oreal, ganyan. Tsaka kung ano-ano pa, mga happy skin, na ganyan. Kung ano-ano pang mga makeup dyan. Kiehl's, ano ba? Pucha, walang lalaki na ano doon, na endorse no, puro babae. Babae ka ba? Everbelena. Oh, alam ko Everbelena makeup dito. Tayo na, buhay pa ba yung Everbelena? Baka sa Hortaleza to bumili ng ng makeup. Puro babae yung ano nun eh. Oh, tangin na niyan. Tapos ginamit mo sa mukha mo. Ito naman kasi puro papogi lang ang ginagawa nito. Wala namang utak to eh. Puros paalan lang ginagawa ng mga hayop na ito eh. Sige, ano pa? Upon sa atong tanan, the second witness for the prosecution is no other than Attorney Jeremy C. Lotok, Your Honor, please. We call to the witness. Yes, Your Honor, please. Your Honor, please. This is our testigo, Your Honor, please. Inang yan, Your Honor, please. Please ka nang please. Witness stand, Attorney Lotok. Kindly situate Attorney Lotok to the witness stand. 2024. Pangalawa, kasama siya sa NBI team na nagsagawa ng investigasyon sa mga pagbabanta ng Yan, nagsagawa ng investigasyon. Sa pinakilala niya kasama siya sa nagsagawa ng investigasyon. Nung tinanong siya tungkol sa investigasyon, ang sagot niya, ay, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. O sasabihin naman, paano hindi mo alam? Ikaw yung nakapirma dyan, ikaw yung team leader nila, ikaw yung boss nila, ikaw yung manager, ikaw yung amo eh. Paano hindi mo alam? So hindi mo inimbestigan, hindi mo alam eh. Ay, hindi, nag-imbestiga ako. Oo, ganun ba? O ito, sabi dito, sa pinirmahan mo, sa report ninyo, sabi dito, Department si BP Sara nung siya ay nag-resign sa Department of Justice. O hindi naman taga Department of Justice si Inday Sara eh. Taga Department of Education siya eh. O ano masasabi mo doon? Ang sabi niya, hindi po. Typo lang yan. Paano typo? Hindi typo yan. Justice at saka Education, magkaibang ano yan eh. Magkaibang designation yan eh. Anak ng tinapay, investigador ka, yung Justice at saka Education, hindi mo ma-distinguish. Tapos may sagot siya, typo. Paano naging typo? Sabi ko nga, kung department. O ganyan, yung department, yan, typo yan. O kaya, boss daa. O ganyan, dapat boss dada. Di ba nawala yung letter D, yan, typo. O kaya, boss dada. Dumami yung A, yan, typo yan. Halimbawa, January 3, tapos nailagay mo 4. Yan, kasi magkatabi yung 3 at saka yung 4 dyan sa keyboard. Pero kung January 3, tapos November 7, malayo yun, hindi typo yun. Hindi typo yun, sir. Halimbawa, November 3. November 3 nakalagay, pero dapat November 11. Puta, malayo yung 3 sa 11, sir. Kailangan mo 2 beses pindutin yung 1.
Para hindi typo yun. Tangina, magkaiba yun. Magkaiba yung November 3 sa November 11. Ngayon, kung ganun karami ang typographical error ninyo, putang ina, mismong report nyo mali-mali. So, ibig sabihin, mali-mali din yung mga impormasyon na nakukuha nyo. Sa mga investigasyon ninyo, paano kayo tatama sa investigasyon ninyo kung sa mga spelling lang? Magkano sweldo ninyo? Abogado ka pa? Wala kayong nagpo-proofreading sa inyo? Wala kayong spell check dyan sa mga computer ninyo? May mga app na nag-check ng spelling at saka ng grammar. Oo, lahat nga ngayon ang galing na mag-post sa social media ng mga English na mga mahabang post dahil sa ChatGPT. Marami ng AI. Puta, nagkakamali pa rin kayo. Tapos nag-imbestiga kayo. Pag tinanong kayo tungkol dun sa resulta ng investigasyon ninyo, hindi nyo masagot. Bay, gago pala kayo eh. Paano kayo nag-eksperto kung ganyan? Si Presidente na ginawa sa isang online media briefing noong Nobyembre 23. November 23. Oh, yung November 23, pag nilagay mo November 6, magkalayo yun, hindi typo yun. Sir, di typo yun. Noong 2024 kung saan diniklara ng Vice Presidente na siya ay kumontrata na Oh, kumontrata na, sinungaling. Siya ay kumontrata na. Oh, balikan niyo yung video ni Inday Sara. May sinabi siya doon, may kinontrata ako. Alam mo ba ang ibig sabihin, attorney sipon ng kontrata? Ang ibig sabihin ng kontrata, meron kayong kasulatan. Oh. May kasulatan kayo at may nilalaman yung inyong kontrata, then pirmado nyo, nag-a-agree kayo parehas. At yung kontrata na yon, magiging binding yon kapag ka pinanotaryo mo. O, magbigay ka ngayon ng pruweba na may kontrata talaga kasi ang term na ginamit niya is kinontrata eh. O, hindi ba pag nagpakontrata kayo ng construction sa bahay ninyo, di ba may pinipirmahan din kayo? Kada pera na ibibigay niyo doon sa contractor, di ba may mga receiving copy yan? Meron ba kayong gano'n? May kontrata ba si Inday? Meron ba kayong may pipresenta na may kinontrata si Inday? Ang sinabi ni Inday, may nakausap na ako. Nakausap. Hindi kinontrata o nakontrata, walang ganun. Ayun, dyan pa lang, tapos na eh. Dyan pa lang, nagsisinungaling ka na eh. Mr. Lawyer, Mr. Chinchansu, nasaan sa mga isinulat nitong mga ulol na mga nag-transcribe noong Zoom meeting na yon, nasaan doon yung salitang kinontrata o kontrata or contract? Magpakita ka. Wala o. Ba't nagsisinungaling ka? Doon pa lang, tapos na eh. Kung ako judge nito, putya, tapos na to, ekis na to. O, next na tayo, article na tayo, hindi nyo napatunayan. Puro kasinungalingan yung pinagsasasabi nyo rito. O, ang kasinungalingan na isa, kahit 10 yung ebidensya mo na tugma, isang beses ka lang magsinungaling, lahat yan. Lahat yan, na yan, wala nang credibility yung mga sasabihin ninyo. Ano pa? ng isang tao para patayin ang Pangulo ng Republika. Sinabi ba ni Inday Sara na meron siyang kinontratang isang tao? Paano? Kung yung kinausap ni Inday Sara 5 tao. Di ba? Takin mo, ilan yung papatayin? 3 yung papatayin ha. Let's say for example, for the sake of argument, si Inday Sara talagang meron siyang kinausap. Di kinontrata. O sige, sabihin na natin kinontrata. O may kinontrata si Inday. Papatay kay Romualdez, kay Lisa Marcos, kay Bongbong. Isang tao lang kakausapin mo. Siyempre, dapat ang kakausapin mo, marami yan. May lookout, mayroong getaway car. Hindi lang pwedeng isang tao yan. Yung, lalo na kung ipapapatay mo, ganyang kalakas, ganyang karami, yung kanya, si John Wick? Oo, tangina nyo. Si John Wick, yung kinontrata niya, o kaya sino pa may si Jason Bourne yan? Si Jason Bourne nga, hindi siya makakilos ng mag-isa siya. Meron siyang mga kasama eh. Si Mission Impossible, tinawa puta, lahat ng mga mission nun, puros imposible. Pero si Mission Impossible, si Tom Cruise, si Ethan Hunt, ang dami niyang meron siyang magaling sa computer, meron siyang magaling mag-drive, meron siyang magaling sa ganito, sa ganyan. May mga kanya-kanyang espesyalisasyon yan kasi nga, ang kanilang aatakihin, tatrabahuhin, hindi naman isang normal na ito. Sana kung vendor lang ng palamig yan. Buti sana ko si Bongbong Marcos, magbubuti lang yan. Ang daming nakapalibot sa ulul na yan. Paano isang tao lang yung kukontratahin mo dyan? So,
ikaw ganun ka kabobo na inassume mo isa lang ang kinontrata ni Inday Sara kung totoo may kinontrata siya? May kinontrata siya. Malama kung ako ang mag-iisip niyan, hindi lang isa yung kinontrata niya. Kaya kailangan imbestigahan natin si Inday Sara, ilan yung kinontrata mo? 3 yung papatayin, 1 tao lang yung papatay. Ano siya, Diyos? Bobo yarn. Ang ina niyan. Mahirap kung gaano kahirap patayin si Martin Romualdez, mas mahirap patayin si Lisa Marcos at saka si Bongbong Marcos kasi meron silang isang separate na security group which is yung Presidential Security Group. Ilan yan? Paano 1 tao lang? Puta, ano yan? Invisible? Ano yan, si Wolverine yung ano niya? Yung kinuha niya? O kaya si Deadpool, ganon? Si Deadpool, puta, hindi namamatay yun eh. Kahit ilang beses mong barilin yun, kahit sa mukha mo barilin yun, tumutubo lang ulit yung balat nun eh. Si Wolverine, ganun din. Yung buto niya, parang bakal yun. Hindi na, kahit itakin mo yun, hindi nasasaktan yun eh. Oh, buti sana kung ano, Avengers nga eh. Yung Avengers nga, madami sila eh. Tanginan to, bobo. O, tanginan niya, tigil nyo na yan. Wala namang mangyayari dyan sa impeachment nyo na yan, poke ng ina ninyo. Walang silbi yan, pucha. 1 tao ko kontratahin mo para pumatay ng 3 tao, tapos yung 3 tao na yun, nuknukan ng dami ng bodyguard niyan, gago. Kung kukontrata si Inday, 100 tao. Bobong puta, yung magnanakaw ka nga lang sa bangko eh. May mag-a-acetylene, may maghuhukay. Merong mag-i-spray nung ano, mag-i-spray nung mga camera o meron yung isa naka-assign dito, naka-assign diyan. Putang ina niya, presidente ng Pilipinas, 1 tao lang kukontratahin mo, gago ka. Tang ina ninyo, wala kayong mga utak. ng Pilipinas, ang unang ginan at ang dating Speaker ng House of Representatives. Pangatlo, napag-alaman ng NBI na ang mga pagbabanta ng Vice Presidente ay seryoso at totoo matapos silang isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, the manner of the respondent's delivery of the statement that she intended her remarks to be real and serious threats. She was not merely joking when she uttered the No joke. Tingin nyo. Tangina yun na, seryoso na yun. Sinabi niya, no joke. Sabi ko nga sa inyo, ganito lang yan ha. O, kung ako papatay ako ng tao, putang ina, i-announce ko pa. I-announce ko pa. Titext ko yung mga Zoom meeting ko muna. Wait lang yung mga kaibigan ko. Hello, magla-live po ako ngayon mga kababayan. Ako po yung magaganyan ako ng cellphone. Ang ganda naman ako, Baker Medical Aesthetics. Mga kababayan, naka-live po ako ngayon. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na mapatay po ako ng tao. Mga, papapatay ko si ganito, at si ganito. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, no joke. Sabihin ko sa inyo yan, ha? Wait lang kayo. Hindi mo ba naisip? Hindi mo ba naisip na pwedeng kaya sinabi ni Inday Sara ito para matigil yung plano nila na pagpatay sa kanya? Kasi parang ako, if something happens to me now, no joke to. If something happens to me now, isa lang ang magpapagawa niyan. Sino? Administrasyon lang. Taga-administrasyon lang yan. Kung something happens to me, wala naman ako kaaway. Wala naman akong kagalit. Wala naman akong tinurotot. Wala naman akong ninakawan, dinukutan. Wala akong nagrabyado. Ang katangi-tanging kalaban ko lang sa aking pakikibaka ngayon, si Bongbong, si Lisa, at saka si Martin Romualdez. If something happens to me, yung 3 lang na yan na magpapapatay sa akin. Yun sinabi ko na. So ngayon, yung tao ngayon na nakakarinig, isipin nila, antayin nila, pag namatay ito si Inday Sara, yun lang talaga. Ngayon mapipreempt, di ba? Mapipreempt ngayon. Kasi nga, sinabi mo na if something happens to me, ang magpapapatay sa akin yan lang. Baliktad lang ginawa ni Inday Sara. Ang ginawa lang ni Inday Sara. If something happens to me, if I die, imbis na sabihin niya na, yung 3 lang niya na yan na nagpapatay sa akin. Nagpapasaklolo na siya sa taong bayan na yung 3 lang na yan ang magpapapatay sa akin. At kung mapatay ako ng 3 yan, putyang ina, alam nyo nang gagawin ninyo. Ipaghiganti nyo ako. Yun yung ibig niyan sabihin doon, putya yan. Sasabihin mo pa na may kinontrata si Inday Sara na 1 tao para pumatay sa 3 tao. King ina niyan. Paano nangyari yun? Ano yung kakibunsin? Si Naruto ba yan? Dumadami siya? Putang ina tanga. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ang gulo-gulo ninyo. threats. Pangalawa, mga kababayan,
even before that fateful press conference on November 23, 2024, bago yung press conference na yan, may nakontrata ng mamamatay tao yung Vice Presidente. Oh, may nakontrata daw. O ngayon, how can you prove na meron nga talaga nakontrata si Inday? Dahil lang sa utterances niya na yon? O, doon sa utterances niya, wala nga siyang binanggit doon na quote-unquote kontrata. Wala rin siyang sinabi doon na yung nakausap niya, isang tao lang. Pwedeng 10 yan, 100, 1 milyon, pwedeng 32 million yan. Yung bumoto sa kanya, pwedeng ganun. Oh, the only way na mapapatunayan mo na may kinontrata talaga siya na assassin kapag may napatawag na kayo dyan. Ako po, si Boss Dada, ako po yung kinontrata ni Inday Sara na papatay sa 3 tao na yan. Papaano ko po mapapatunayan? Ito po, nag-uusap po kami dyan. Ayan po yung palitan ng messages namin. Bukod sa messages, meron pa kaming mga sulat. Penpal pa kami. Bukod doon, may mga kung ano-ano pa kaming pagpaplano. Habang pinaplano namin, may picture kami, may CCTV footage na pinaplano ko kung paano ko sila patayin. Kailangan mo mapatunayan yun. Pero kung sinasabi mo lang dyan, pero wala kang maipipresenta na may kinontrata talaga siya dyan, wala mangyayari dyan. Sabi nga nila, di ba? The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse ka, sinabi mo may kinontrata siya, nasaan yung ebidensya mo na may kinontrata siya? Wala sa sinabi ni Inday Sara na may kinontrata siya. Ang sinabi niya, pag namatay ako, may kinausap na ako. No joke, no joke. Patayin mo silang 3. Nasaan doon yung kontrata? Nasaan doon yung isang tao? Assassin. Nasaan doon sa mga sinabi niya? Paikot-ikutin mo yung 2-hour video na yun. Paatras, paabante, patiwarik, pataob, lahat gawin mo. Wala kang maririnig doon. Makikita sa transcript nila na assassin, kontrata, contract, wala. So doon pa lang, palpak na. Ano pa pag-uusapan natin dito? Move on na tayo sa panibagong article. 4 na articles of impeachment yan. Tapusin na natin to. Wala man silbi to. Bago pa man ang press conference na yan. Puta ina, drama. Puta, parang nag-workshop kay OJ Diaz to Bago pa man. Nakikita mo gumaganyan yung mga lawyers ni VP Sara? Hindi. Normal lang English nila. Actually, English nila. Sakto lang I mean, sila, fluent sila, pero hindi sila uma-accent. Straight English lang sila. Taglish. Ito, putang ina, pinipilit pang maging si Ted Pailon gusto mo yatang magkaroon ng ng programa sa radyo Dumadrama pa Gumaganon pa siya. Ganyan pa yung mga facial expression niya. Putangin nan to, ganap na ganap ganap Pangatlo, ang utos ng Vice Presidente sa assassin. Sa assassin. Putangin na may assassin. Ay nako, walang sinabi. Ulitin ko walang sinabi si Inday Sara sa kanyang video. Nandun ako I was in Las Vegas. I was in LA during that time. Okay? I was in LA. Hindi pala LA, Las Vegas. LV. I'm in Nevada. I was in Las Vegas. I was part of that Zoom meeting. Narinig ko 'yan. Hindi ko na matandaan kung anong tinanong ko doon, promise. Nagtanong din ako doon pero hindi ko matandaan kung anong tinanong ko sa tagal na noon. Kasi nandoon lang naman kami to listen to Inday and i-pick up lang kung ano yung mga pagsasabi niya doon. I-reactionan lang namin. Nagtanong lang kami, sinagot lang niya. So, ewan ko bakit kami pinatatawag doon noon. Hindi ako nakapunta noon because after ko ng America, I stayed in the US for 30, I think mga 30 plus days, mga more than a month. Pag-uwi ko noon, overnight lang ako sa Pilipinas. I had to go to Japan kasi nakabook na ako sa Japan din noon ng 1 buwan. So, for more than 2 months akong wala sa Pilipinas, bumalik ako January na. Nagpatawag sila, wala ako noon Wala na ako sa Pilipinas noon. Nung nagpatawag sila, kaya hindi ako nakapunta dyan. Si Jason Rubrico lang nakapunta. Tapos nga, nung nagpunta nga si Jason Rubrico, meron na siyang copy nung questionnaires, yung parang clarificatory questions nila. Pinakita ko na yun, pinasa na sa akin. Ay, sabi ko, ito lang pala yung mga tanong.
Oo, parang patunay lang na sinabi talaga ni Inday Sara. Yung Inday Sara, hindi naman niya dininay yung sinabi niya. Talaga namang sinabi niya yun. Wala namang denial doon eh. Nandoon ako noon. Wala siyang sinabi na, assassin! Oh, late naman na masyado yun. Wala siyang sinabi, assassin. Walang ganun. Oh, kontrata. Wala siyang ganun sinabi. Puta, fake news peddler pala to. Bogado na to eh. Na huwag siyang titigil hanggat hindi napapatay ang Pangulo ng Pilipinas, ang unang ginang at ang Speaker ng House of Oh, Representatives. namatay ba? Hindi naman. Patay na ba? Buhay pa naman. Oh, hindi. Ang tinag-uusap, wala pang krimen eh. Hindi naman murder ang kinakaso kay Inday, kanang nakaso kanya grave threat eh. Pero nakalimutan mo sir sabihin na sinabi niya before that na huwag ka mag-alala, ma'am, ma'am, hindi mama. Kasi kanina puro yung mama. Huwag ka mag-alala, mag-alala ma'am, sa kasiguridad ko. Kasi pag may nangyari sa aking masama, pag pinapatay nila ako, may kinausap na ako. Kinausap. Hindi sinabing kinontrata, may kinausap na ako. Di niya sinabi na assassin, walang ganon. May kinausap na ako na huwag kang hihinto, patayin mo si ganito, si ganyan. No joke. Pwedeng yung kinausap niya, yung aso niya, o kaya yung mangkukulam na kapitbahay nila, o kaya yung pinsan niya, yung asawa niya. Conditional. Yun yung hindi nyo isinasama sa mga nyo, declamation nyo. Representatives ay nagpapakita na ang Vice Presidente ay determinado at porsigido sa kanyang pagbabanta. Determinado at porsigido sa kanyang pagbabanta kapag may ginawa sa kanyang masama. Pero hindi siya magiging banta kapag wala silang ginawang masama sa kanya. So, she's trying to preempt if ever they will do something bad to me, I ask someone to do something bad to them too. So if this happens, so it's conditional. Abogado na to, bobo. Tanga ka? Number 4, the result of the investigation and after determining that the respondents' threats are serious and real, led the NBI to file complaints for 3 counts of grave threats and 1 count of inciting to sedition. Sabi nga ito yung isang magandang part dito. Tinanong siya, motu proprio. Ibig sabihin, kahit na walang utos, pwede sila mag-conduct ng investigation. Tinanong siya ngayon. Sabi sa kanya, did you investigate Inday Sara? We sent Inday Sara a letter asking kung anong leads meron siya para meron kaming pagsimulan. Di ba? Ngayon, hindi na siya nag-reply eh. Hindi sila nagbigay sa amin ng mga information. Sumagot naman sila, sinabi 6 months ago, meron daw siya natanggap na threat, pero hindi siya conclusive para sa amin eh. So hindi na namin tinuloy. Pero kay Bongbong, kay Bongbong, kay Martin Romualdez, tsaka kay Lisa Marcos, nag-file sila ng case ng grave threat. Hiningan ba nila si Bongbong Marcos ng sulat? Inimbita ba nila si Bongbong Marcos? Sinupina ba nila to give yung magbigay ng detalye nung sa pagbabanta sa buhay nila? Okay, kasi naman narinig naman namin yung sinabi ni Inday Sara na may kinausap na siya So enough na yon para mag-build kami ng case. Ang tanong, kinausap nyo ba yung aggrieved party o yung affected party? Kinausap nyo ba sila kung anong naramdaman nila, kung anong nila, kung gusto ba nila mag-press talaga ng charges or siniseryoso man lang ba nila ito? Wala naman yatang ganun. So kung kay Inday, huminto na lang kayo nung sumagot yung abogado nila, hindi nyo na itinuloy. Pero si Bongbong, wala naman siyang pinalabas na utos sa inyo. Sabi nyo, hindi kayo inutusan, pero tinuloy-tuloy nyo pa rin yung kaso. Anong tawag dun? O di selective selective investigation yun. Kasi nakalagay doon sa konstitusyon yung threat sa buhay ng presidente, pangalawang presidente, Senate President, Speaker of the House, at saka Chief Justice. Meron kayong motu proprio powers para mag-investigate. Bakit kay Inday hindi natuloy? Ba't yung kay Bongbong, kay Lisa, at kay Martin Romualdez natuloy? Nga. Number 5, this witness, Attorney Lotok, will identify
and authenticate the affidavit of investigation, the annexes, as well as a couple of videos in relation to the NBI's investigation. And number 6, offer, he will also testify on such other matters as are relevant and material to the impeachment of the Vice President. Diba? Meron siyang sabi niya, he will testify. Testify, gumawa sila ng report, gumawa sila ng ganito, ng ganyan. Gumawa sila ng mga bagay na ito na nagkaroon sila ng mga recommendations, isang grupo sila, nag-aral sila, pinag-aralan nila lahat. Oo, tapos putang ina, may mga typographical error, may mga designation errors. Hindi lang typographical, pati dates. Pati dates at inamin nila that those were mistakes, errors from their end. Ano ba naman yan? How can you say that the investigation is thorough, that the investigation... Alatang minadali eh. Alatang minadali kasi sabi nga ni Senator Cayetano madami akong mga counter affidavits na i-file sa ombudsman dahil dun sa mga kaso na sinampa sa amin ng ombudsman. Binasa ko yon 10 ulit, hindi lang 10, maraming beses pinacheck ko pa sa AI. Kung mali yung grammar, mali yung kasi tao man lang tayo, mali yung may wrong spelling wrong. So ang tanong ko, ikaw ang gumawa noong report. Bakit mali yung detalye rito? Ay, hindi lang po ako, marami kami. Oo, marami kayo. Kasi bobo ka man, hindi mo naman talaga kaya mag-isa. Ako nga rin, senador ako, marami akong mga staff to do things for me. So isang grupo kayo, okay? Isang grupo kayo, pero ikaw yung leader ng grupo na yon. So hindi ba dapat you are expecting more than mediocre? From your staff, from your people, di ba dapat you're expecting the best output? So kailangan abogado ka pa naman. Very si Attorney Torion, yan, talagang importante kay Attorney Torion yung grammar. Okay lang na lengthy, basta pag tinignan mo yung mga grammars ni Attorney Torion, and minsan yung mga paralegal daw niya, yung mga partners niya, pag gumagawa daw ng mga pleadings, medyo may mga kinokorrect pa siya. Kasi nga si Torion ang leader ng kanilang law firm. So kung ikaw ang leader ng law firm, yung mga nasa ilalim mo, responsibilidad mo yan. So kahit alam mo na magaling yan, you still have to read it. Natatandaan niyo yung sinabi ni Torion nung meron daw isinampa si Torion para kay Bato nung sa ICC ni Pangulong Duterte. Alam mo ba na binasa daw yun ni Pangulong Duterte? Tapos sinabi na kulang to, o mali ito, o pahabain mo pa, o paikliin mo pa. Alam mo yun, kung ikaw boss ka, alam mo yun. Ngayon, yung mga typographical error dyan, dapat na-capture mo bilang ikaw yung team leader nila. Hindi mo dapat yan isisi sa kanila because it will fall sa leader. Ganun yan eh. Ngayon, nung tinanong siya, hindi ko naman pirma yung nandiyan dyan. Nga, hindi mo pirma, pero ikaw yung team leader ng mga ito, hindi mo ba tinitingnan yung trabaho ng mga tao mo? Diba? Ganun. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, nung ako nasa kumpanya, marami akong mga tao, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Chine-check ko isa-isa yung trabaho nila. Yung mga emails nila na nakasisi ako, kinokorek ko yun. Ano ba itong sinabi mo dito? Kasi babasahin mo yun, nakasisi ka dun eh. Di ba CC copied ka dun, carbon copied ka dun sa email. So kailangan basahin mo yun para kapag ka na-escalate yun, alam mo na kung ano yung issue na yun. Ay, ako yung team leader nila eh. Ako yung supervisor nila eh. So kailangan, ako yung manager nila. Kailangan, alam ko yung ginagawa ng trabaho kapag kayong higher than me, nagtanong sa akin, boss, ano nangyari dito sa issue na to? Nakasisi ka dyan, alam mo na yung isasagot mo. Ano ka na, meron ka ng idea doon. Kasi nga, in-involve mo yung sarili mo, involved ka doon eh. Tapos pag tinanong ka tungkol dito, sasabihin mo hindi mo alam. Pag tinanong ka tungkol dito sa report na to, sasabihin mo, mas mabuti si ganito, tanongin ninyo. Tangin na nung klaseng leader ka. So ibig sabihin, incompetent ka din kasing incompetent mo yung isang testigo. Ganun ka rin, incompetent ka din. Pero pag tinanong siya tungkol sa date na to, nagkamali yung date na to, nagkamali yung date na yan, ang bilis mo sumagot, sasabihin mo, typo po yan. Ba't mo sasabihin typo? Hindi mo nga ina-acknowledge na alam mo tong mga laman nito, tapos yan, yung typo, alam mo. Alam mo naman pala yung typo, bakit hindi mo pinakorek noon? Bago nyo sana ipinasa yan sa Committee on Justice. Ito rin bobong Committee on Justice. Halata rin hindi nagbabasa. Mantakin mo, nakalusot na nga sa head ng NBI, nakalusot pa sa director ng NBI, nakalusot pa doon sa Committee on Justice ni Luis Tro. Ibig sabihin, hindi nila binabasa yan. Nire-railroad nila yan, minamadali lang nila yan.
Akala nila pagdating dito sa impeachment proceedings, putyang ina, hindi makikita. Ang gagaling ng mga abogado ni Inday, tapos ang galing ni Amy, ang galing ni Cayetano. Ano nga lumabas ngayon? Tinanong ko nga si ChatGPT kanina, mga bossing. Mamaya papakita ko sa inyo ano sagot ni ChatGPT. Ready for comment, Your Honor, please. Counsel for the respondent, Attorney Binluan. Subject to cross, Your Honor. Thank you so much. Ang galing nitong batang to, ito si Binluan, putang inang galing nito. Batang-bata pa to ha, nunal lang meron siya. Hindi siya nag-makeup, hindi siya nag-Amerikana, lang siya, simpleng barong lang siya, naka-ID lang siyang gano'n ng Senado. Kalmado lang, wala siyang gel, simple lang, pogi. Kalmado, smart. Tingnan mo yung isa, kailangan pa niyang lagyan ng kolorete yung mukha niya para magmukha lang siya kaya-aya. Kailangan niya pa mag-Amerikana para magmukha siyang disente. Kailangan niya pa yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. 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 Paulit-ulit lang siyang ganun, para siyang ulul. Para siyang parot. Putya, ito, simple lang, di ba? Paano siya magtanong? Simple lang. Sumasagot na nga to. Buti nga to, mas mabait yung nakaraang abogado. Ito, matindi na to. Wala pang question. Nagreklamo ka na, putang ina ka. Kulang na lang magmura to eh. Sa dami ng objection ng ulol na prosecutor. Ang daming ang daming ni-reject nito ni Jesus Cordero. Palakpakan natin si Jesus Cordero. Kupal kayo Kala nyo kaya nyo kami For the prosecutor, may proceed. Daghang salamat, Mr. Presiding Officer, Honorable Judges. Attorney Lotok, Sir, maupay nga kulop haibo. mapay nga kulupman, sir. Waray-waray po. We are both waray-waray. At the same time, si Mano. Putakin na nyo. Waray-waray pala kayo. Mag-usap na lang kayong dalawa. Kaya pala magkatropa kayo eh. Kaya pala kinuha yung testigo yan eh. Kaya pala yan yung nag-asikaso eh. Nang kaso kay Inday Sara, magkaibigan pala kayo. Magkalahi pala kayo eh. Isang lang pala, dila lang pala kayo galing eh. Pucha yan, binisto mo pa yung sarili mo. Tatanga-tanga to, pasikat kasi. Tanginan to, sa sobrang pasikat nito, binibisto niya yung sarili niya eh. Attorney Lotok, pwede bang mas malapit pa sa microphone para marinig ng sambayanan lahat ng isasagot ko mo sa mga tanong ko? Sasagot ko. Hindi naman ikaw yung sasagot siya eh. Mali-mali ang pucha. Inang abogado na to, pasikat. Yes, sir. Now, Mr. Lotok, kindly state your name, edad, and other personal circumstances. Personal circumstances. Sakit. Ang sakit sa ulo. Pero siguro naman, hindi ko pa man itinutuloy ito. Hindi ba? Hindi ko pa man itinutuloy. Na-prove na natin sa inyo yung pinupunto natin na basura itong article na ito ng impeachment ni Inday Sara. Yung grave threat and all.